Nabalitaan niyo na ba kung sino yung pinakasalan ng anak ng isang bilyonaryo dito sa Pilipinas? Gosh, ang swerte ng babae no, at nakabingwit siya ng ganun kayaman. Bulungan ang nasa paligid na narinig ni Cristal sa mga kaklase niya. Sa bandang sulok na sa naturang kantin umupo si Cristal, pero kahit ganun ay dinig pa rin niya ang bulungan ng mga ito tungkol sa naging kasal niya. Mabuti na lang talaga't lihim ang kasal ko. Dahil kung hindi, siguradong taddad na ako ngayon ng issue. Mahinang bulong ni Cristal sa sarili niya. Kakain na sana si Cristal nang magkagulo ang mga estudyante sa loob ng kantin sa isang taong pumasok. Oh my gosh, ang gwapo! Tili ng mga kaklase ni Cristal. Kahit siya ay napatanga nga nang makilala ang taong pumasok. Anong ginagawa niya rito? Mahina niyang sabi sa sarili niya. Nagpalingalinga naman si Carlo sa buong paligid at hinahanap ang taong kanina pa niyang gustong makita. Kukunin na sana niyang kanyang cellphone para tawagan ito nang makita niya ang kanyang hinahanap. Sa isang sulok kagad naglakad si Carlo, papunta sa kinaroroonan ng asawa niya na ikinagulat ng lahat. Gosh! Ano ba talagang meron ng babaeng yan? Halos lahat ng gwapo sa university na to nagkakagusto sa kanya. Sabi ng nasa paligid niya. Bakit ka dito umupo? Kaagad na tanong ni Carlo nang makaupo siya sa tapat ng upuan ng asawa niya. Hindi alam ng mga tao kung sino si Carlo sa lipunan. Hindi nila alam na anak ito ng bilyonaryo. Dahil sa pinapasukan nito na sarili nilang university, ay ang alam ng lahat, isa siyang iskolar. Ang nakakaalam lang na anak siya ng may-ari ay ang namumuno lang sa university na yon. Pero ang mga prinsipal at mga guro ay wala silang alam. Bakit ka pala nandito? Malumanay na tanong ni Cristal sa asawa niya. Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Hindi yan ang punto ko. Alam kong hindi ka pupunta dito nang walang dahilan. May gusto lang akong linawin sa iyo tungkol sa kasal natin. Ha? Bakit? Ano yun? Tanong ni Cristal habang nasa kamay niya na may singsing ang kanyang tingin. May mga rules akong ibibigay sa iyo at lahat yan ay gusto kong gawin mo. Malamig na sabi ng lalaki. Hindi alam ni Cristal kung bakit bigla na lang siyang naiinis sa lalaki. Lumalabas na naman kasi ang pagka-arugante nito na talaga namang hindi niya gusto. Matapos nilang mag-usap ay umalis na kagad ang lalaki. Habang si Cristal ay binasa sa ilalim ng mesa ang sulat na ibinigay ni Carlo sa kanya. At kasama sa rules na yon, ang pag-iwas niya sa mga lalaki. Ano na naman bang problema ng lalaking yun? Bakit pati kaibigan ko gusto niyang iwasan ko? Nilakumos niya ang sulat na yon at itinapon sa basurahan. Naiinis na umalis siya sa kantin at bumalik sa kanyang classroom. Engineering ang kurso ni Cristal dahil yun ang gusto niya. Yun din kasi ang gusto ng kanyang ama kaya yun ang kinuha niya. Habang sa bahay naman nila Jessica, ay galit siya sa kapatid niya nang malaman na pumunta sa kanya si Carlo. Tumigil ka nga dyan, Jessica. Kung ikaw nilang sana ang umakit kay Carlo, hindi ka na sana magkakaganyan ngayon. Bulyaw ni Aurora sa anak niya. Ma'am, ang bata ko pa po kasi. Saka isa pa nag-aaral pa lang po ako. Paano ko naman tatapusin ang kurso ko kung mag-aasawa ko ng maaga? Pangalawa, ayoko namang masirang figure ko ng maaga, no? Yun naman pala. Bakit ka pa nagagalit kung magkitang bastardang yun at ang asawa niya? Syempre asawa niya yun. Ma'am, baka nakakalimutan mo na isang bilyonaryo ang asawa ni Cristal. At kapag nakuha kong loob ng lalaking yun at hiwalayan niya si Cristal, siguradong magiging buhay reyna ako. Naisip mo ba yun? Ay, oo na, sige na. Naiintindihan ko na. Ano nang gagawin mo ngayon? Kailangan ko munang paamuhin si Carlo, ma'am, bago ko gagawin ang plano ko sa babaeng yun. Nakangiting sabi ni Jessica sa kanyang ina. Bahala ka na sa plano mo. Basta kailangan malinis ang pagkakagawa mo para hindi ka mapapahamak. Payo ni Aurora sa anak niya. Talaga bang ayaw mo magpahatid sa akin? Malapit ng magabi, baka kung ano pang mangyari sa'yo sa labas. Iyahatid na lang kita sa inyo. Mahinahong sabi ni Jake. I'm sorry, Jake. Ayoko lang na makita ng asawa ko na magkasama tayo dahil ayoko mag-away kaming dalawa ng dahil sa'yo. Malumanay na sabi ni Cristal sa kaibigan niya. Malungkot namang tumingin si Jake kay Cristal. Totoo naman kasing mahal niya ang babae at nang sabihin nito na may asawa na siya ay sobrang nasaktan siya. Ang akala niya kasi ay dalaga pa lang ito.
Kuya, wala ka man lang balak na isama si Ate Crystal dito sa bahay? Dalin mo naman siya dito para makapag-bonding man lang kami kahit minsan. Reklamo ni Michelle kay Carlo. She's busy, Shell, dahil kailangan niya mag-aral ng mabuti. Kaya wag muna sa ngayon. Pero tama pa rin ang kapatid mo, Carlo. Dapat dinadala mo rito ang asawa mo. At kung nag-aalala ka na baka may makakita sa inyo, di mag-taxi kayo. Namimiss ko na rin ang batang yon. Mahinahon na sabi ni Reyna sa kanyang anak. Naiiling na tumango na lang si Carlo. Kapag ang ina at kapatid niya talagang nakikiusap sa kanya, talagang wala siyang magagawa kung hindi ang pumayag sa gusto ng mga ito. Pagpasok kinabukasan ni Crystal ay sinalubong kagad siya ni Carlo sa labas ng gate. Gusto kong makita nila Mami at Michelle sa bahay, kaya sasabay ka sa akin mamaya sa pag-uwi. Mahinang ani ni Carlo sa asawa. O sige, hintayin mo lang ako dito sa labas mamaya. Okay, sige. Umalis na si Carlo, pero si Crystal ay nasa labas pa rin. Nagpapalingalinga siya sa paligid, para kasing may nakatingin sa kanila kanina habang nag-uusap. Sige lang. Suluhin mo lang siya ngayon dahil hindi magtatagal ay magiging akin na siya at sisiguraduhin kong maghihirap kang bastarda ka. Mahina pero galit na sabi ni Jessica habang matalim na nakatingin sa kapatid niya sa labas. Magkapatid lang sa ama sa Jessica at Crystal. Nang mamatay ang kanilang amay, saka palang sumulpot si Crystal at ang kanyang ina para sabihing may anak sila sa ama ni Crystal. Kaya ang mana na dapat kay Jessica lang mapupunta ay nahati ito sa dalawang tagapagmana. Kaya galit na galit ang ina ni Jessica kay Crystal. Ganon din si Jessica sa kapatid niya dahil hindi niya matatanggap na may kapatid siya sa labas. Pagsapit ng hapon ay nagmamadali nang nagligpit si Crystal ng gamit niya dahil alam niya naghihintay na ang asawa niya sa kanya sa labas ng gate. Chris, wala ka bang lakad ngayon? Pwede mo ba akong samahan sa Starbucks? Libre kita. Sabi ni James. Isa sa manliligaw ni Crystal sa kanilang school. Pasensya ka na James ha, may sundo kasi ako na naghihintay sa akin sa labas. Mahinahon niyang sabi sa lalaki. Sige, sa susunod na lang kapag hindi ka busy. Nakakamot sa ulo na sabi ni James. Tumango lang si Crystal at iniwan na ang lalaki. Paglabas niya ng gate ay nandoon na ang sasakyan ng asawa niya. Kaagad na sumakay si Crystal sa backseat pero pagpasok niya sa loob ay lumabas siya ulit. Kainis? Bakit ba kailangan pang dito ako sa front seat sumakay? Reklamo niya sa kanyang sarili. Mabilis namang pinaharurot ni Carlo minamaneho niyang kotse. Seryoso lang siyang nakatingin sa daan habang nagdadrive. Samantalang si Crystal ay lihim na sinusulyapan ng kanyang asawa na seryosong nagdadrive. Hindi niya mapigilang tumingin dito. Lalo pa at sobrang gwapo nito kapag nakasimangot. Pagdating sa mansyon nila Carlo, ay kaagad na sinalubong ni Michelle si Crystal. Ate Crystal, my gosh, mabuti nilang at dinala ka talaga dito ni Kuya. Dahil kung hindi magtatampo na talaga ako. Ang tagal mo na kayo hindi nakakapunta dito. Alika, doon tayo sa kusina. Nandun si Mami, hinihintay ka. Sumunod na lang si Crystal sa kapatid ng asawa niya dahil hinila na siya nito. Iha, kamusta ka na? Mas lalo ka pa yatang gumaganda ngayon ah. Sigurado akong maraming manliligaw sa'yo sa school nyo, aminin mo. Tukso ng ginang sa asawa ng anak niya. Nahihiya namang tumango si Crystal sa biyanan, pero tumawa lang ang ginang. Talaga? Hindi man lang ba nagsiselos ang asawa mo na maraming nahuhumaling sa'yo? Tanong ni Reyna kay Crystal. Hindi naman po ma'am. Alam niyo naman po siguro na napilitan lang siyang pakasalan ako dahil sa isang kasunduan. Kaya imposible po na magselo siya. Wala po siguro siya noon. Sinabayan ni Crystal ng mahinang tawang sinabi niya. Pero sa kaloob-looban niya ay nasasaktan siya sa mga sinasabi niya sa biyenan niya. Dahil alam niya sa sarili niyang mahal niya si Carlo. Sa likod ng pinto ay lihim na nakikinig si Carlo sa usapan ng tatlo. At hindi niya nagustuhan ang pagsasabi nitong maraming naliligaw sa kanya sa school nila. Ate, may suggestion ako sa'yo. Dahil wala namang pakialam sa'yo si Kuya. Bakit hindi mo nalang sagutin yung naniligaw sa yung gwapo sa school natin? Sinadya ni Michelle na lakasan ng boses niya para marinig ng kuya niyang nasa likod ng pinto na nakikinig sa kanila. Pinandilatan ni Reyna ang anak niya ng mata pero mahina lang na tumawa si Michelle. Sabay turo sa likod ng pinto. Kaagad namang nakuha ni Reyna at Crystal ang kung anong ibig sabihin ni Michelle.
Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip mo. Alika na Iha, maupo ka na rito para matikman mo itong luto ko. Kaagad naman na umupo sa tabi ng kanyang binan si Kristal at tinikman ang luto nito. Ang sarap po ma'am, talagang hindi nagbabagong timpla mo. Puri ni Kristal sa ginang. Naku, salamat sa papuri Iha. Nakangiting sabi ng ginang. Matapos magluto ay tinulungan na ni Kristal ang binan sa paglalagay ng mga plato sa lamesa. Saka pinatawag ni Reyna kay Michelle ang ama at kapatid nito sa labas. Tahimik lang na kumakain ng mga tao sa mesa nang basagi ni Duke ang katahimikan nila. Kailan niyo ba kami balak na bigyan ng apo Iha? Son? Agad na bulunan si Kristal sa kinakain niya dahil sa narinig mula sa biyanan niyang lalaki. Kaagad naman na nakakuha ng tubig si Carlo at ibinigay kay Kristal. Ikaw talaga Duke, nag-aaral pa yung mga bata. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Gusto mo batukan kita dyan? Han, mabuti na yung maaga pa may apo na tayo. Napatahimik na lang si Duke nang ambahan siya ng asawa niya. Kumain na kayo at huwag niyong pinapansin niyang ama niyong pasaway. Sabi ni Reyna sa mga kasama niya. Kaagad naman na umiwas ang tingin si Carlo nang mapatingin sa kanya ang kanyang ina. Matapos kumain ay nag-usap lang sandali si Kristal at ang mga biyanan niya. Bago siya inihatid ni Carlos sa bahay nila. Good evening po ma'am. Bati ni Carlos sa ina ni Kristal. Nagmano rin siya rito. Good evening din iho. Pumasok kayo. Kumain na ba kayo? Kumain na po kami sa bahay nila Carlo ma'am. Okay, dyan na muna kayong dalawa iho. Maiwan na muna kita. Sige po ma'am. Hindi ka pa ba uuwi? Bakit? Para mag-isa ka na lang. Para pag tumawag ang manliligaw mo, masolo ka na niya. Agad na tumaas ang kilay ni Kristal matapos marinig ang sinabi ng asawa niya. Bakit? Magsiselos ka ba pag may ibang tumawag sa akin? Meron ka ba nun? Mabilis lang na hinila ni Carlo ang asawa niya, kaya nakaupo na ngayon si Kristal sa lap niya. At ano naman ngayon kung nagsiselos ako? Asawa mo ko, kaya may karapatan akong magselos kung gusto ko. Hindi nakagalaw si Kristal nang lumapat sa labi niya ang labi ng kanyang asawa. Unang pagkakataon na nahalikan siya nito, na noon lang ay pinapangarap lang niya. Kaagad na itulak ni Kristal ang asawa niya nang marinig niya ang tikhim sa likuran nila. Samantalang si Carlo ay parang wala lang sa kanya na may ibang tao sa paligid nila. Nahiya namang lumingon si Kristal sa kanyang ina. I'm sorry, naistorbo ko kayo. May nakalimutan lang kasi ako pero mamaya na lang siguro. Tapusin niyo na muna yan. Mabilis na tumalikod si Lucille kaya naiwan naman ang dalawa. Oh, anong iningiti mo dyan? Masungit na tanong ni Kristal sa asawa niya. Nothing, aalis na muna ako. Pero susunduin pa rin kita bukas. Nakahinga naman ng maluwag si Kristal nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaagad nang umalis si Carlos sa bahay ng asawa niya. Dahil kung hindi pa siya aalis, siguradong hindi na siya makakapagpigil pa. Kinabukasan, muntik nang malate si Kristal sa klase niya dahil hindi dumating ang asawa niya. Mabuti na lang at nadaanan siya ni Jake sa labas ng kanilang gate. Salamat Jake ah. Kung hindi ka siguro dumating, na-late na siguro ako. Pasasalamat ni Kristal sa binata. Wala yun. Nagkataon lang din na papunta na ako ng school. Tara. Sabay nang pumasok sa room ang dalawa. Habang pinagtitinginan na naman si Kristal ng mga kaklase niya. Gosh, kahapon iba yung kasama niya. Ngayon si Jake na naman ang kasama niya. My gosh, how to be you po. Napatingin na lang si Kristal kay Jake dahil dinig din ito ang sinabi ng mga kaklase nila. Huwag mo silang intindihin. Wala kang ginagawang masama kaya deadmahin mo na sila. Mahinang anin ng lalaki. At dahil magkatabi lang sila ng upuan, ay lalong umingay ang bulungan sa paligid. Mabuti na lang at dumating na ang propesor nila. Natigil din ang bulungan sa kanilang paligid. Hindi makapag-concentrate si Kristal sa subject niya dahil naiinis pa rin siya kay Carlo hanggang sa lunchtime na. Sabay ka na sa akin kumain para may kasama naman ako. Yaya ni Jake sa dalaga. Kaagad naman na tumango si Kristal. Pagdating sa kantin ay kaagad na nag-order si Jake ng pagkain nila. Siya na rin ang nag-order para kay Kristal. Habang naghihintay sa order nila ay tumunog ang cellphone ni Kristal. Nang tignan niyang tumatawag ay hindi ito nakaregister sa cellphone niya. Hello?
Mahina niyang sabi. "Who's with you?" Kaagad na napatingin si Crystal sa hawak niyang cellphone nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. "I'm sorry pero hindi kita kilala." Kaagad niyang pinatay ang tawag pero tumunog ito ulit. Inis na sinagot ulit ni Crystal ang tawag. "Don't you try to drop my call again." Nagbabantang sabi ni Carlos sa asawa niya sa kabilang linya. "Bakit ka pa ba tumawag?" Napabuntong hininga si Carlos sa kabilang linya. "I'm so sorry kung hindi kita nasundo kanina. May emergency lang kasi. Huwag ka namang paliwanag sa akin. Nandito na ang order natin." Nakangiting sabi ni Jake sa dalaga. "Salamat, ang dami naman itong in-order mo." "Para tumaba ka rin kasi, ang payat mo na oh. Kung ako ang asawa mo, hindi ko hahayaan na magutom ka. Hindi lang kita bubusugin sa pagmamahal. Bubusugin din kita sa masasarap na pagkain para tumaba ka naman kahit konti." Nakangiting sabi ni Jake sa dalaga. Si Carlos sa kabilang linya ay nagngingit-ngit sa galit nang marinig ang sinabi ng binata sa kanyang asawa. "Damn that bastard! Gusto ka pa yatang ligawan." Galit na sabi ni Carlos sa kabilang linya habang si Crystal na nakikinig sa headphones ay gusto nang matawa. Kahit wala sa harap niya ang asawa ay alam niyang madilim na ngayon ang mukha nito. "Masarap ba? Nakangiti ka kasi." Sita ni Jake kay Crystal na kumakain. Mabilis naman na tumango ang dalaga. Kahit na ang totoo ay si Carlo ang dahilan kung bakit siya nakangiti. Ipinasok ni Crystal sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Alam niyang nasa kabilang linya pa rin ang asawa, kaya pinabayaan na lang niyang naka-on call ito. "Hi!" Bati ni Jessica kay Carlo nang makita niya ito. "Nag-iisa ka yata. Wala ka bang kasama? Can I join you?" "I'm done, pero kung gusto mo namang umupo sa upuan, pwede ka namang umupo dyan. Paalis na rin naman ako." Masungit na ani ni Carlo sa babae. Kilala niya kung sinong babaeng yon dahil kapatid yon ng asawa niya. Sa paglipas sa mga araw ay halos araw-araw nang palaging nagpapapansin si Jessica kay Carlo. At pag may time ay pumupunta na ito sa classroom ng lalaki pero hindi siya pinapansin ito. "Ah! Aray!" Naiiyak na sabi ni Jessica habang hawak ang kanyang paa. "Help! Help me please!" Umiiyak niyang ani. Kaagad naman na sinaklolohan siya ng lalaki pero tinabig niya lang ang kamay nito dahil hindi ito ang gusto niyang tumulong sa kanya. Naiiling naman ng mga ibang nakakita sa ginawa ni Jessica sa gusto sanang tumulong sa kanya. Hanggang sa siya na lang mag-isa ay napilitan siyang magpatulong na lang sa guard nang mag-robing sa naturang university. Ilang araw pang nagdaan dahil nabisi si Carlo ay nakalimutan na niyang tawagan si Crystal. Kaya nagpasya na lang siyang dalawin na lang niya ito sa kanila. Hindi kasi sila magkasama sa iisang bahay dahil baka malaman pa ng lahat kung sino si Crystal at kung sino si Carlo. Lahat kasi ng pagkatao nila ay tinatago ng kanilang mga magulang para maiwasan ang hindi magandang pangyayari. Alam nilang marami ang magkaka-interes pag nalaman ng lahat na si Crystal at si Carlo ay mga anak mayaman. "Anak, may bisita ka sa baba. Hindi mo ba siya haharapin?" "Hayaan niyo po siyang maghintay, Mom. Wala akong pakialam sa kanya." Malditang sabi ni Crystal sa kanyang ina. Pero tinawanan lang siya nito. "Huwag ka nang magkaila. Alam kong mahal mo siya. Hindi mo ba siya namimiss? Ganyan din kami ng daddy mo dati. Kaya alam kong nararamdaman mo. Sige na, labasin mo na siya." Napilitan man ay tinungo pa rin ni Crystal ang asawa niya sa sala na naghihintay sa kanya. "Mabuti naman at naisipan mo pang dalawin ako rito." Kaagad na sabi niya sa kanyang asawa at batid sa boses niya ang pagtatampo. Hindi na naituloy pa ni Crystal ang iba pa niyang sasabihin nang mabilis siyang hapitin ng asawa at pinatahimik siya sa pamamagitan ng halik nito sa kanya. Dala ng pagkamis niya rito ay kusang tinugon ni Crystal ang halik ng asawa niya. Ang kaninang simpleng halik ay naging mapaghanap na. Mahina pa siyang napapaungol nang maglakbay ang kamay ng asawa sa kanyang katawan. Mabilis na nilukob ng kakaibang init ang katawan ni Crystal at para na siyang lalagnatin sa sobrang init na nararamdaman niya. Carlo, sandali!" Naging halinghing pa ang pagtawag nito sa kanya dahil sa kakaibang nadarama. "Why?"
Halos pabulong ng tanong ni Carlos sa asawa. Baka makita tayo ni Mami. Halinghing na sabi niya rito. Mabilis na binuhat ni Carlo ang asawa papunta sa kwarto nito nang hindi pinapakawala ng labi. Nang makarating sa loob ng kwarto ng asawa ay kaagad na lumapat sa malambot na kama ang kanyang likod. Hindi na alam ni Crystal kung papaanong natanggal ni Carlo ang kanyang damit at ang damit nito. Sinunggaban ulit siya ng halik ng asawa hanggang bumaba sa leeg nito na ikinaungol niya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagniniig ay napaiyak si Crystal sa sobrang sakit na nararamdaman niya nang may kung anong napunit sa loob niya. Mabilis naman na pinatakan ni Carlo ng masuyong halik ang mga mata ng asawa para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman nito. Hanggang sa kusa nang sumabay si Crystal sa ginagawa ng asawa niya sa kanya. Pwede bang ako lang ang babae sa buhay mo? Mahinang sabi ni Crystal sa asawa niya habang pagod siyang nakaunan sa braso nito. Ikaw lang talagang babae sa buhay ko. Pagod din na sagot ni Carlos sa asawa niya. Napangiti si Crystal sa sinabi ng asawa niya. Sapat na sa kanyang narinig mula sa asawa na siya lang ang babae sa buhay nito. Pagising ni Crystal ay wala nang asawa sa tabi niya. Napangiti pa siya nang maalala ang pinaggagawa nila. Ramdam ni Crystal ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa nangyari. Mabilis siyang tumayo para sana pumunta sa banyo. Pero napadaing siya nang sumakit ang sa may hita niya. Shucks, hindi ko naman alam na ganun pala yun kalaki pag nagalit. Kaya sobrang sakit nitong... Mas lalo pang uminit ang mukha ni Crystal nang maisip ang kargada ng asawa niya. Mabilis na isinubsob ni Crystal ang mukha niya sa unan para itago ang pamumula nun kahit wala namang ibang tao sa loob ng kwarto niya. Hi! Bati ni Jessica kay Carlo nang madatnan niya ito sa parking lot. Baka hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si... I know you. Kapatid ka ni Crystal, right? Agad na patikhim si Jessica sa pagiging prangka ng lalaki. Actually, yes. Pasensya ka na kung ako na mismo nagpakilala sa'yo, ha? Eto kasing si Crystal, ayaw man lang akong ipakilala sa'yo. It's okay. Siya lang naman ang importante, wala nang iba. Sabay alis nito. Napanganga na lang si Jessica sa inasal ni Carlos sa kanya. Kung magsalita kasi ito, parang baliwala sa kanya na kapatid siya ni Crystal. Pasasaan ba't makukuha rin kita, Carlo? Hindi pwedeng ang kapatid ko nilang palaging nananalo. Inagaw mo na sa akin ang para lang sana sa akin. Kaya ngayon, aagawin ko rin ang kahinaan mo. Nakangising sabi ni Jessica habang papasok siya sa kanyang room. Sakto rin naman ang dating ni Crystal. Oh, hello there my sister. Sinabayan pa niya ng lakad ang kapatid. Ayoko ng gulo, Jessica. Mahinahon na sabi ni Crystal sa kapatid. Hey, hindi kita aawayin. You know why? Nasa mood kasi ako ngayon eh. Alam mo ba kung bakit? Mahina niyang sabi. Dahil kasama ko kanina si Carlos sa parking lot. Ang gwapo talaga ng asawa mo. Kinuha mo ang dapat ay para lang sa akin. Kaya kukunin ko rin ang para sa'yo. Kasalanan mo kung ba't ako nagkaganito. Kung hindi ka lang sana nagpakita at nagpakilala, edi wala ka sanang problema ngayon. Nakangiting sabi ni Jessica. Hindi ka papatulan ng asawa ko. Oh really? Pero paano ka naman nakakasigurado? Hindi kayo magkasama sa isang bahay so magagawa ko kung ano man ang gusto kong gawin. Nakangising sabi pa ni Jessica bago iniwan ng kapatid. Napabuntong hininga na lang si Crystal habang papasok sa classroom niya at may tiwala naman siya sa pangako ng asawa niya pero hindi sa kapatid niya. Alam niyang may hindi maganda itong gagawin para pahirapan siya. Sa pagdaan ng mga araw ay nagtataka si Crystal at hindi siya ginugulo ng kapatid niya. At kung ano man ang dahilan ay ipinagpapasalamat niya ito dahil nakakapag-concentrate na siya sa klase niya. Hanggang sa dumating na ang graduation nila. Nagtapos bilang cum laude si Crystal. Hindi man siya naging summa cum laude, ay naging proud naman siya sa sarili niya nang natapos na niya ang pinapangarap niyang kurso. At isa na talaga siyang engineer. I'm so proud of you, anak. Sigurado ko na kung saan man ang daddy mo ngayon, masaya rin siya para sa'yo. Thank you po, Mami.
Gusto sanang mag-celebrate ni Crystal kasama si Carlo, pero naging busy ang lalaki, kaya ang kanyang ina na lang ang kasama niya. Matapos ang graduation, nagpaalam si Carlo na pupunta muna sa ibang bansa. 1 buwan lang siya doon pero parang 1 taon na ito para kay Crystal. Don't worry, babalik ako kagad matapos ang 1 buwan. Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Nahihiyang pag-amin ni Crystal sa asawa niya. Dito ka na muna matulog sa bahay. Bukas ng alis ko, kaya gusto kitang masolo. Kaagad na tumango si Crystal sa asawa niya. Gusto rin naman niyang masolo ang kanyang asawa sa huling araw na makakasama niya ito. Sa isang gabi na magkasama si Crystal at Carlo, ay halos ayaw nang matulog ng dalawa. Magdamag na parehong gising ang mag-asawa. Matulog ka na, mag-uumaga na. Kailangan ay makatulog ka bago ko bumiyahe. Namamaos na sabi ni Carlo, pero parang walang plano na matulog si Crystal. Hindi niya alam kung bakit pero kinakabahan siya na hindi niya matukoy kung bakit. Okay nang lahat, ma'am. Ngayong wala na si Carlo, magagawa ko ng gusto kong gawin sa babaeng yun. Nakangiting sabi ni Jessica sa kanyang ina. Good job, iha. Ipaligpit mo ng babaeng yan para wala na tayong poproblemahin pa. Yes, mommy. Don't worry. Tatapusin ko na ito para masolo ko na si Carlo. Nakangiting sabi ni Jessica sa ina. Nagpaalam si Crystal sa kanyang ina na magbumol lang siya saglit. Kaagad naman na pinayagan siya ng kanyang ina. Matapos mabili ang mga kakailanganin, ay lumabas na siya ng mall. Papara na sana siya ng taxi nang may humintong sasakyan sa tapat niya. At agad na may itinakip sa kanyang ilong na siyang dahilan kung bakit siya unti-unting nawawala ng malay. Kaagad na sinalo siya ng lalaki at mabilis na isinakay sa kotse. Nang maayos na niya ito, ay saka palang pinatakbo nito ang kotse. Sa isang liblib at malayong lugar dinala si Crystal nang dumukot sa kanya. Tulog pa rin siya epekto ng gamot na inilagay sa panyo na itinakip sa ilong niya. Simula ngayon, ako nang magmamay-ari sa'yo. Akin ka lang, Crystal. Pinapangako kong mamahalin at aalagaan kita. Mahinang sabi ng lalaki, sabay haplos nito sa pisngi ni Crystal. Pagkagising ni Crystal, ay kaagad siyang napabalikwas ng bangon nang maalala niyang nangyari sa mall. Diyos ko, nasan ako? Mabilis na tinakbo ni Crystal ang pinto pero hindi niya ito mabuksan. Sinong nandyan? Please, palabasin mo ako dito. Siguradong naghihintay na ngayon si Mami sa akin. Please, maawa kayo. Palabasin niyo ako dito. Umiiyak nang sabi ni Crystal. Hinagilap niya ang cellphone niya pero wala na ito sa bag niya. Naitakip na lang ni Crystal ang kamay niya sa mukha para pigilan ang paghagulgol niya. Oh, kamusta siya? Tanong ng babae sa kausap niyang lalaki. Gising na siya pero hindi ko pa pinupuntahan. Samahan mo ako sa kanya. Sabay na naglakad ang 2 tao papunta sa kinaroroonan ni Crystal. At nang mabuksan ang pinto ay nagulat si Crystal nang makita si Jessica. At ang ikinagulat niya pa ay ang lalaking kasama nito. Jake, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkasama ni Jessica? Nagtataka niyang tanong sa binata. Hello dear sister, kamusta ka dito? Nakangising tanong ni Jessica. Ikaw bang may pakana nito? Ikaw ang nagpadukot sa akin? Galit na tanong ni Crystal sa kapatid. Oh, my poor Crystal. Ano naman ngayon kung ako nagpadukot sa'yo? Ha? May magagawa ka pa ba? Wala kang magagawa dahil mula sa araw na to, patay ka na para sa kanila. Malakas na tumawa si Jessica habang nakatingin sa kapatid na ngayon ay hawak na ni Jake sa kamay. Bitiwan mo ko, Jake. Ano ba? Wala kang awa. Akala ko ba totoong kaibigan ka pero hindi pala. Umiiyak na sabi ni Crystal sa binata. Sige na, Jake. Gawin mo nang napag-usapan natin. Mas lalong napaiyak si Crystal nang nakangising nakatingin sa kanya si Jake. Anong gagawin mo? Huwag kang makinig sa kanya, please. Maawa ka naman sa akin, Jake. Please. Promise, hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Basta pakawalan niyo lang ako rito, please. Please. Pagmamakaawa ni Crystal pero tinawanan lang siya ni Jessica. Kaagad na sinunggaban ng halik ni Jake si Crystal pero sinampal siya ng babae.
na siyang ikinagalit niya. Kaya hindi na napigilan pa ni Jake na suntukin ito sa tiyan, dahilan para mawalan ng lakas si Crystal. Habang tumutulo pa rin ang luha niya, habang hinahalikan siya ni Jake sa kanyang liig. Wala nang tutol pa si Crystal habang nasisiyahan namang kumukuha ng video si Jessica sa dalawa. Tama na muna yan, Jake. Mamaya mo na yan tapusin. Sapat nang nakuhanan ko kayo ng video na siyang ipapadala ko sa pamilya niya para sabihing nagtaksil siya sa asawa niya. At ikaw nang bahala sa kanya. Nabitin man ay sinunod pa rin ni Jake ang gusto ni Jessica. Lihim naman na nagpapasalamat si Crystal dahil hindi natuloy ang balak ni Jake sa kanya. Dahil sa pagod niya, ay hindi na namalayan pa ni Crystal na nakatulog na pala siya. Sobrang nag-alala naman si Lucille kung nasan ang anak niya. Maghahating gabi na pero wala pa rin ito. Lalong hindi niya makontak ang cellphone ng anak niya. Kaya sobrang nag-alala siya para dito. Nagdaan pa ang mga araw. Habang mahimbing na natutulog si Crystal, naalimpungatan siya nang may gumising sa kanya. Crystal, gising. Huwag kang maingay. Kailangan makaalis kagad tayo rito. Halos pabulong na lang na sabi ni Jake sa dalaga. Nagtataka naman na napabangon si Crystal. Bakit? Mamaya ka na magtanong. Kailangan makaalis na tayo rito. Traidor ang kapatid mo. Papatayin ka niya. At hindi lang ikaw. Pati ako ipapapatay niya sa mga tauhan niya. Kaya sige na, sumunod ka na sa akin. At huwag kang gagawa ng ingay para hindi magising ang tauhan ng kapatid mo na nagbabantay sa atin. Kahit papaano ay nabuhayan ng loob si Crystal para makalayo sa lugar na yon at sa kapatid niya. Patawarin mo ko kung nagawa ko man sa iyo yun. Totoong mahal kita, Crystal. Kaya lang naman ako pumayag na dukutin ka dahil gusto kong makasama ka. Pero mali ito, Jake. Mali ang pagmamahal mo sa akin dahil may asawa na akong tao. At hindi ka niya mapapatawad pag nalaman niyang ikaw ang dumukot sa akin. Kaya iuwi mo na ako, please. Pakiusap ni Crystal sa binata. Hindi, Crystal. Hindi kita iuwi sa inyo. Lalong manganganib ang buhay mo pag umuwi ka sa inyo. Kaya dito ka nilang muna kasama ko. Jake, hindi. Hahanapin ako ng asawa ko. Ilang araw na akong hindi nakakauwi. Iyak na pakiusap ni Crystal pero matigas si Jake at hindi siya pinagbigyan sa gusto niya. Sa isang probinsya dinala ni Jake ang dalaga. Walang nakakakilala sa kanila doon dahil dayo lang doon ang dalawa. Buisit! Mga walang kwenta! Galit na itinapon ni Jessica ang cellphone niya nang malamang nakatakas si Crystal at si Jake. Akala ko ba nabilog mo na ng maayos ang ulo ng taong yon? Bakit ngayon ay siya pang nagpatakas kay Crystal? I don't know, Mom. Kung ba't niya ginawa yun, wala akong idea. Magpadala ka ng tauhan na magmamanman sa bahay ng biyanan niya at sa bahay nila. Kailangan hindi siya makapagsalita na ikaw ang mastermind sa pagdukot sa kanya. Dahil kapag nagkataon na magsusumbong siya, siguradong yari tayong dalawa. Galit na sabi ng kanyang ina, kaya mabilis na sinunod ni Jessica ang gusto ng ina. Pinakilos ko na mga pulis para hanapin si Crystal, pero binalaan ko sila na huwag itong isa sa publiko. Tahimik ko rin pinapakilos sa mga tauhan ko para matuntun kung saan man dinala si Crystal na mga kumidnap sa kanya. Sabi ni Duke sa ina ni Crystal, panay lang ang iyak nito. Ilang araw na kasi nilang hinahanap si Crystal pero wala pa ring balita dito. Oh, bakit? Hindi ba masarap ang niluto ko? Tanong ni Jake sa dalaga. Masarap naman. Mahinang sabi ni Crystal. Masarap pero hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo. Nakayuko lang si Crystal para itago ang namumulan niyang mga mata. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Kailangan may laman yung tiyan mo. Alalahanin mo. May anak ka nang kumukuha ng lakas mula sa'yo. Ano na lang ang mangyayari sa anak mo kung hindi ka kakain? Mahinahon na sabi ni Jake. Agad namang napahawak si Crystal sa tiyan niya. Saka pa lang siya natauhan na may laman pa lang tiyan niya. Patawad anak. Kung pati ikaw, nadadamay sa dinaranas ko ngayon. Mahinang sabi ni Crystal. Naawa man sa kalagayan ng dalaga, ay alam ni Jake na manganganib ang buhay nito pag iniuwi niya ito sa kanyang ina. Nagdaan pa ang ilang buwan. Unti-unti nang lumaki ang tiyan ni Crystal. Kaya doble ingat siya dahil medyo maselan ang pagbubuntis niya. Habang si Jake ay pansamantalang naghanap ng trabaho para may maibigay siya sa dalaga. Inako niya ang responsibilidad ng asawa ni Crystal
dahil kasalanan niya kung bakit napunta sa ganong sitwasyon ang dalaga. May dala akong pakwan. Alam kong paborito mo yan. Gusto mo ipaghiwa kita? Ako na lang mamaya. Kamusta palang trabaho mo? Malumanay na tanong ni Crystal sa binata. Okay naman, maliit lang ang kita pero kailangan kong pagtiyagaan. Hindi kasi ako pwede sa sentro nitong bayan dahil baka may makakilala sa akin. Alam kong hanggang ngayon ay hinahanap pa rin tayo ng mga tauhan ni Jessica at hindi siya titigil para mapatay ka niya. Malungkot na nakatingin si Crystal sa binata. Kahit na may kasalanan ito sa kanya, hindi naman siya pinabayaan nito. Palagi itong nakabantay sa kanya. Lalo na pag may sakit siya. Ang palaging dahilan nito ay kulang pa ang ginagawa niya para mabayaran ang kasalanan niya sa dalaga. Pag-uwi ni Carlo mula sa ibang bansa, ay galit na sinumbatan niya ang magulang kung bakit hindi man lang sinabi ng mga ito sa kanya ang totoo. Anak, huminahon ka muna. Patawarin mo kami kung bakit hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Ayaw lang namin mag-alala ka habang nasa ibang bansa ka. Paliwanag ng kanyang ina. Mom, she's my wife. At karapatan kong malaman kung ano bang nangyayari sa kanya habang wala ako. Galit na sabi ni Carlo sa ina habang sinasabunutan niya ang kanyang sarili dahil sa galit. Uminom ka muna ng tubig, kuya. Alok ni Michelle sa hawak niyang baso na may lamang tubig. Kaagad naman itong kinuha ni Carlo at inubos ang laman nito. Matapos uminom ng tubig ay tumayo na siya at dumiretso sa labas. Napatingin naman si Reyna sa asawa niya na seryoso lang din ang mukha at hindi mo mabasa kung ano bang iniisip nito. Sinundan ni Reyna ang anak sa labas ng bahay. Alam niyang hindi ito makalabas dahil na rin sa utos ng asawa niyang wag nang palabasin ng anak nila pag nakapasok na ito. Mabuti na lang at nakinig si Carlos sa kanyang ina at bumalik ito sa loob. Sa kanyang kwarto ay nagpabalik-balik sa kanyang isipan ang mukha ng asawa niya. Tuloy ay nagsisi siya kung bakit pa niya ito iniwan at kung bakit hindi na lang niya ito isinama sa ibang bansa. Mula nang malaman ni Jessica na nakauwi na si Carlo, ay kaagad na humanap siya ng tiyempo para makausap niya ang lalaki. Gusto niyang ipakita dito ang simpatsya niya sa pagkawala ng kapatid niya, na kahit magkaaway sila, ay mahal niya pa rin ito. Galingan mong acting mo para maniwala siyang totoong nakikisimpatsya ka sa kanila. Utos ni Aurora sa dalaga. Of course, Mom. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin yan. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga yan. Nagsimula na ang kanyang plano nang malaman niyang nasa presinto si Carlo. Doon din pumunta si Jessica. Kunwari ay nakiki-update lang siya sa kaso ng kapatid niya. As of now, miss, wala pa ring balita sa kapatid mo. Mahihirapan tayong hanapin kung nasan siya at kung buhay pa ba siya hanggang ngayon, sabi ng pulis kay Jessica. Carlo, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo na nakidnap si Crystal. Ayaw lang kasi namin na mag-alala ka kung ano na bang nangyari sa kanya. Kahit hindi naman kami magkasundo ng kapatid ko, ayoko pa rin na may masamang mangyari sa kanya dahil kapatid ko pa rin siya. Pinalungkot pa ni Jessica ang boses niya para maniwala sa kanya si Carlo. Pero ang lalaki, parang wala lang itong naririnig. Don't worry. Hahanapin ko kung sino man ang nagpakidnap sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko malalaman kung sinong utak sa pagkawala niya. At sisiguraduhin kong matatanggap niyang matinding parusa dahil sa ginawa niya. Blankong sabi ng lalaki. Kinabog ng matinding kaba at biglang namutla si Jessica. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Alam niyang hindi ito nagbibiro. At alam niyang may matinding parusa siyang matatanggap kung malaman nila na siya ang nagpakidnap kay Crystal. Di gamitin mo yung video na kinuha mo para mandiri yung si Carlos asawa niya. Suggestion ni Aurora sa anak niya. Ma'am, sa tingin mo ba hindi magtataka si Carlo pag binigay ko sa kanyang video na yun? Tandaan po ninyo na mayaman ng pamilya Alegre. Kaya niya tayong patumbahin sa isang iglap lang pag nalaman nilang tayong may kagagawan kung bakit nawala si Crystal. Hindi ko naman sinabi na ikaw ang magbigay ng personal. Mag-utos ka ng tao para makarating sa kanilang USB na yun. Malawak na napangiti sa Jessica sa naisip ng kanyang ina. Alam kong nangungulila ka na ngayon sa mga mahal mo sa buhay. Pero isipin mo muna ang anak mo, Crystal. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng paraan kung papaano malapitan ang iyong ina at biyenan para ipaalam kung nasan ka. Agad na patingin si Crystal sa binata at
Tinanguan lang siya nito, kaya napanatag ang kalooban niya. Nagdaan pang mga araw, naging mga buwan. Nahihirapan ng maglakad ng malayo si Crystal dahil sa laki ng tiyan niya. Malapit na rin siyang manganak. Dahan-dahan ka lang, huwag ka nang masyadong maglakad ng malayo. Alam kong nahihirapan ka sa laki ng tiyan mo. Oo nga eh, at ang lakas pang sumipa sa tiyan ko. Para tuloy ako naiihi. Paano naman kasi masyadong ginalingan ng asawa mo? Ayan tuloy, nagkakambal kayo nang wala sa oras. Pero iniisip ko lang, hinahanap ka kaya ng asawa mo ngayon? Sa tagal nang nawawala ka, imposible na hindi pa niya alam ang pagkawala mo. I'm so sorry kung dahil sa akin, nagkaganyan ka ngayon. Wala na tayong magagawa pa dun, Jake. Nagpapasalamat din ako na ikaw ang dumukot sa akin. Dahil kung hindi, siguradong patay na ako ngayon. Kahit papaano ay nabawasan ang guilt ni Jake dahil sa ginawa niya sa dalaga. Wala pa rin bang balita? Tanong ni Lucille kila Reyna at Duke. Pinapunta kasi siya ng mga ito sa mansyon dahil may pag-uusapan daw sila. Iniharap ni Duke kay Lucille ang laptop kung saan meron doong video na nakastop. At nang iyon ni Duke ay ang anak niya kaagad ang nakita niya na hinahalikan ng lalaki sa leeg. Napatakip sa bibig niya si Lucille nang makitang hindi lang nanlalaban ang anak niya. Kitang-kita sa video na nagpaparaya lang siya sa lalaki habang hinahalikan siya nito. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoong magagawa yan ni Crystal. Umiiyak na ani ni Lucille. Maging si Reyna ay napaiyak na rin. Sobrang naaawa siya sa anak niyang kanina pa nagwawala. Mabuti na lang at nakikinig ito sa kanyang ama. Halos matumba sa kinatatayuan niya si Lucille dahil sa mga nalaman. Hanggang sa nakauwi na siya, ay hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa yun ni Crystal. Mula noon ay hindi na muli pang nagpakita si Lucille sa mga Alegre. At kahit nakita niya ang naturang video ay hindi pa rin siya naniniwala na magagawa yun ni Crystal. Alam niyang may mali sa video at hindi niya alam kung bakit hindi napapansin yun ng mga Alegre. Ito, maganda to sa'yo. Lalo kang gagwapo kung suot mo yan. Nakangiting sabi ni Jessica kay Carlo. Pinababayaan lang niya sa Jessica na gumawa sa kung anumang gusto nitong bilhin sa kanya. Sa mga nagdaang araw, ay palaging may lakad si Jake at minsan ay gabi na itong nakakauwi. Hindi naman takot si Crystal dahil may tao namang iniwan si Jake na magbabantay sa kanya sa tuwing wala ito. Ma'am Lucille, may naghahanap po sa inyo sa labas. Kanina pa po siya dyan, pasulyap-sulyap dito sa loob. Nang lapitan ko po siya, ang sabi niya baka pwede ka raw po niya makausap. Importante lang daw po. Pinapasok mo na lang sana. Ayaw po niya pumasok ma'am, nagmamadali daw po kasi siya. O sige, sabihin mo't lalabas na ako. Mabilis na umalis ang katulong at binalikan ng lalaki sa labas ng gate. Papunta na rito si Ma'am Lucille, hintayin mo na lang. Napatango naman ang lalaki habang panay pa rin ang lingon nito. Takot kasi siyang baka may makakita at makakilala sa kanya. Anong sa atin iho? Bakit mo raw ako gusto makausap? Kaagad na tanong ni Lucille sa lalaki. Makinig po kayong mabuti sa akin ma'am. Pumunta kayo sa lugar na sasabihin ko sa inyo. Ngayon kailangan walang makakaalam tungkol sa sasabihin ko. Kung gusto niyo pang makitang buhay ang anak mo. Aasahan kita bukas at please, huwag mo muna itong sasabihin sa mga pulis. Nanganganib ang buhay ng anak mo at ng mga apo mo. Pag may ibang makakaalam dito. Mahinang sabi ng lalaki. Matapos sabihin ng lugar ay umalis din kagad ng lalaki. Habang si Lucille ay muntik nang mabawal sa kinatatayuan niya. Matapos malaman na buhay ang anak niya at meron na rin siyang apo rito. Gusto niyang sabihin sa mga Alegre ang mga nalaman. Pero nang maalala ang sinabi ng lalaki sa kanya, ay minabuti ni Lucille na siya lang munang makakaalam noon. Tulad ng napagkasunduan ng lalaki at ni Lucille ay dumating siya doon ng nasa tamang oras. Kaagad na sumakay siya sa van na sumundo sa kanya. Kinakabahan man, binaliwala yun ni Lucille. Ang importante sa kanya ay ang anak niya. Malayo ang pinuntahan nila Lucille at nang huminto ang sasakyan ay kaagad din siyang lumabas. Walang masyadong kabahayan sa naturang lugar pero nakita niyang maganda doon kaya alam niyang hindi siya niloloko ng sinamahang lalaki. Pumasok po kayo, sabi ni Jake sa ginang. Jake, ikaw na ba yan? Tawag ng isang babae mula sa taas. Kaagad na uminit ang mga mata ni Lucille nang marinig ang pamilyar na boses mula sa taas.
Oo, ako to. Sandalit pupuntahan kita riyan sa taas. Dito na lang muna po kayo, ma'am. Ako nang pupunta sa kanya. Mabilis na umalis si Jake habang si Lucille ay halos lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Nanginginig din ang kamay niya at pinagpapawisan. Hindi niya alam kung ano bang dapat na maramdaman niya sa mga oras na yon. At nang makita niya ang babaeng pababa, habang akay ng lalaki na kumuha sa kanya, ay doon na siya humagulgol. Mami! Mami! Umiiyak din na sambit ni Crystal sa kanyang ina. Halos wala kang ibang marinig sa loob ng bahay na yon kung hindi ang hagulgol ng mag-ina na nagyayakapan. Matagal bago bumitaw sila sa isa't isa. Pagkatapos nilang magyakapan, ay isa-isa silang binigyan ni Jake ng tubig, lalo na si Crystal. Mag-usap lang kayong dalawa dito sa loob. Lalabas lang ako. Paglabas ni Jake ay saka pa lang nagsalita si Lucille. Ano ba talagang nangyari sa araw na yon? Makikinig ako. At kung sino ba yung ama niyang dinadala mo? Malumanay na tanong ni Lucille sa anak niya. Matapos ikwento ang lahat sa ina, ay kusang napatakip sa kanyang bibig si Lucille habang hindi makapaniwala sa mga nalaman. Kung ganon, ginawa nila yun para lang makaganti sa'yo? Mga walang iya sila. Ipapakulong ko sila. Galit na sabi ni Lucille. Ma'am, wag muna ngayon. Nakiusap ako kay Jake na dalhin ka rito para malaman mo rin ang kalagayan ko. Hanggang ngayon kasi may naghahanap pa rin sa akin dahil gusto kong patayin, ma'am. Kaya kung pwede, wag ka muna pong kumilos. Pakiusap ni Crystal sa kanyang ina. Sige, pagbibigyan kita. Pero may isang tao kong kailangan pagsabihan para malaman ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Mahal ka namin at mahal ka nila. Makahulugang sabi ng ina ni Crystal sa kanya. Matapos mag-usap ay inihatid na ni Crystal ang ina sa kanyang kwarto. Doon niya ito gusto magpahinga dahil na-miss niya itong katabi sa pagtulog. Hindi ba kayo iisa ng kwarto ng lalaking yon? Tukoy ni Lucille kay Jake. Hindi, mami. Magkaiba po kami ng kwarto. At pupuntahan niya lang ako dito kapag nananaginip ako ng masama. Minsan kasi bumabalik sa akin ang ginawa ni Jessica. Sobrang awang nararamdaman ni Lucille sa anak niya. Hindi niya alam kung papaano nakayanan ng anak niya ang pangyayaring yun. Nakatulog si Crystal na yakap ang kanyang ina. Nang makitang tulog na ito ay mahinang bumangon si Lucille at lumabas ng kwarto niya. Gusto niyang makausap si Jake. Tulog na po ba siya? Kung nagugutom na po kayo, nakaluto na po ko. Mahinahong sabi ni Jake sa ginang. Gusto kong malaman kung ano pang ibang plano na mag-ina sa anak ko. Seryosong sabi ni Lucille sa lalaki habang kaharap to. Tanging ang asawa lang ng anak mo ang kailangan niya, kaya niya gustong patayin si Crystal. Gusto niya si Carlo Alegre. Pagtatapat ni Jake kay Lucille. Napanganga habang hindi makapaniwala si Lucille sa sinabi ni Jake. Alam mo bang maaari kang makulong dahil sa ginawa mong pagkidnap sa anak ko at pakikipagsabuatan kay Jessica? Alam ko po. Mahal ko lang po si Crystal kaya ako yun ginawa. At hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko yun. Dahil kung ibang gumawa nun, sigurado ho hindi mo na makikitang buhay pang anak mo ngayon. Mali pa rin ang ginawa mo. Pero salamat sa pagliligtas mo sa kanya at sa apo ko. Kahit dun man lang ay nakabawi ka sa kasalanan mo sa kanya. Tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. Basta tutulungan mo lang ako na mapakulong ang mag-inang yon. Para po sa ikakasaya niya. Handa po kong gawin ang lahat, ma'am. Maraming salamat, Jake. Pinapangako kong wala kang haharapin na kaso kapag tumistigo ka laban sa dalawa. Tumango si Jake sa ginang at sumang-ayon dito. Kaagad na tinawagan ni Lucille ang isang taong alam niyang makakatulong sa anak niya at ipinahanda ang warrant of arrest sa mag-ina. Habang sa mansyon ng mga Alegre, seryoso ang mukha ni Duke habang mahigpit na hinawakan ng cellphone niya. Kita rin ang pagdilim ng mukha niya dahil sa kausap sa cellphone. Hey, what's wrong? Nagtatakang tanong ni Reyna sa asawa niyang madilim ang mukha. Where's Carlo? Nasa labas siya kasama niya yung kapatid ni Crystal. Wala talaga akong tiwala sa babaeng yan. Unang kita ko pa lang sa kanya. Hindi na magandang kutob ko sa kanya. Ano ba kasing nangyayari? Naguguluhan na rin si Reyna sa asawa niya. Let's go. Kahit hindi niya alam ang mga nangyayari, ay sumunod pa rin siya sa asawa niya. Nang makarating sila sa sala ay sandaling kinausap ni Doc si Carlo.
Bigla namang nagdilim ang mukha ni Carlo at lihim na napakuyom ang kanyang mga kamao dahil sa narinig mula sa kanyang ama. Tita, ano po ba yung pinag-uusapan nila dito? Bakit po parang galit si Carlo habang nakasulyap dito? Tanong ni Jessica sa ginang. Hindi ko rin alam ihe dahil wala namang sinasabi ang tito mo sa akin. Mahinahon na sabi ni Reyna. Sa lahat ng tao sa mansyon namang alegre. Tanging si Carlo at Reyna lang ang kasundo niya. Ayaw kasing makipagkaibigan ni Michelle kay Jessica. Plastic kasi yung tingin niya sa dalaga. Itinatago kasi nito ang totoo niyang pagkatao. Aalis na kami, Han. Dito lang kayo sa bahay. May pupuntahan lang kaming importante. Seryosong sabi ni Duke sa asawa niya. Tito, saan po kayo pupunta? Pwede bang sumama? Presenta ni Jessica. Maging si Reyna'y nagulat sa sinabi ng dalaga. Sandaling nagdilim ang mukha ni Carlo pero agad din siyang kumalma. Let's go, Dad. Nauna nang naglakad si Carlo, ni hindi man lang nagpaalam sa dalaga. Ramdam ni Reyna na may hindi magandang mangyayari. Iha, hayaan mo na muna sila. Ang mabuti pa mag-shopping na lang tayong dalawa. Bili mo lahat na magugustuhan mo, ako na bahala. Nakangiting ani ng ginang sa dalaga. Really, tita? Yes, iha, so let's go? Sabay nang umalis ang dalawa. Pagkaalis ng dalawa, ay saka palang pumasok sa sasakyan si Duke. Saka kinuha ang cellphone niya. Bantayan niyong mabuti ang asawa ko at wag na wag niyong hahayaan na makalayo sa kanyang kasama niya. Utos ni Duke sa tauhan niya bago ibinaba ang kanyang cellphone. Tahimik lang si Carlo habang hindi mapakali ang kamay niya habang nasa labas ng sasakyan ng tingin niya. Pinagawa ko na ka-attorney ang lahat ng kailangan natin para mahuli ang mag-inang yun. Sabi ko na nga ba't may kakaiba sa babaeng yun eh. Hindi ako papayag na hindi sila mananagot sa batas. Seryosong sabi ni Duke sa anak niya. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Carlo pero madilim pa rin ang mukha niya. Pagdating nila sa lugar kung nasaan sina Lucille, kaagad na bumaba ng sasakyan si Carlo. Nakasunod naman si Duke sa kanya. Wag na wag kang gumawa ng hindi maganda dito ah. Wag mong takutin ang asawa mo. Makakatikim ka talaga sa akin. Banta ni Duke sa anak niya. Tignan ko lang kung anong kayang gawin ng kamao ko. Seryosong sagot ni Carlo sa ama. Naiiling na lang na nakasunod si Duke sa anak niya. Kung gaano katigas ang ulo niya noon, mukhang sumobra ang anak niya ngayon at parang hindi niya ito mapipigilan. Kaagad na pumasok ang mag-ama sa loob ng bahay habang ang mga tauhan nila ay nasa labas lang at nakabantay. Sinalubong kaagad sila ni Lucille sa sala ng, "Where is she? Nasaan ang asawa ko?" Kaagad na tanong ni Carlo sa biyenan niya. "Nasa ospital siya. Ngayon ang kabuanan niya." Kaagad na sabi ni Lucille. "What? What do you mean? Anong kabuanan niya?" Nagtatanong ang tingin ni Carlo sa kanyang ama. "She's pregnant, son. She's pregnant with your child." Diretsong sabi ni Duke sa anak. "At hindi mo sinabi sa akin?" "I'm sorry. Baka kung ano pang maging reaksyon mo at malaman pa ni Jessica ang nangyari na buhay pa si Crystal." "What a jerk!" Mura niya sa kanyang ama na inilingan na lang nito. "Do you want to go to the hospital or?" "Moron. I want to see my wife and my child." Nauna nang lumabas si Carlo habang nakasunod naman si Lucille at Duke sa kanya. Sa ospital ay nakangiting pinagmamasdan ni Jake ang dalawang cute na sanggol na nasa loob ng kuna. "Ang swerte nyo at may pamilya kagad kayo na nagmamahal sa inyo. Patawad kung nagawa ko yun sa inyong ina. Mahal ko lang siya kaya ko yun nagawa. Wala naman akong balak na itago kayo sa ama nyo dahil napamahal na rin ako sa inyo." Mahina niyang hinaplos ang mukha ng dalawang sanggol nang bumukas ang pinto. Kaagad nagulat si Jake na makilala ang mga bisita. Hindi pa siya nakabawi sa pagkagulat nang tumama sa mukha niya ang malakas na suntok ni Carlo sa kanya. "Ayop ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa asawa ko." Galit na sabi ni Carlo sa lalaki. "Carlo, uminahon ka muna. Baka magising si Crystal at ang kambal mo." Sita ni Lucille sa lalaki. Kaagad naman na nagkatinginan si Duke at si Carlo. "Kambal?" Sabay na sabi ng dalawa. "Hindi mo ba nakikita?" Mabilis na lumapit si Carlo at Duke sa kuna at doon nila nakita ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog. Namumula ang mukha ni Carlo na kinuha ang isang sanggol at nang matitigan ito, "Damn, she really looks like me."
Nakangiting sabi ni Carlo. At mana sa asawa mo ang anak mong lalaki. Si Lucille na ang nagsalita. Nakalimutan na ni Carlo na may kasama pa sila sa loob ng kwarto dahil natuon ang atensyon niya sa mga anak niya. Matapos isa-isahin ang mga anak niya, ay sa kanya nilapitan ang natutulog na asawa niya. Mahina niyang hinaplos sa mukha ng asawa niya at pinataka ng masuyong halikang noo at labi nito. Sobrang namiss kita. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo. Pinapangako kong magbabayad ang gumawa nito sa'yo. Nang lingunin niya ang mga kasama niya, ay unang tumama ang mata niya sa lalaking nagpupuna sa dugo mula sa kanyang labi. Matalim kaagad ang ipinukol niya rito. Kaagad naman na umiwas si Jake ng tingin sa kanya. Matapos magkausap, napagpasyahan nila na makukulong si Jake kung hindi ito titistigo laban sa mag-ina. Nagising si Crystal nang marinig niyang may nag-uusap at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nasilayan niya ang nag-aalalang mukha ng asawa niya. Habang nakakunot ang noo at salubong ang dalawang kilay na lalong nagbibigay atraksyon sa kanya. Carlo, mahina niyang sambit sa pangalan ng lalaki. Shh! Huwag kang umiyak. Nandito na ako't hindi kita pababayaan. Namamaos na sabi niya habang pinupunasan ang mga luha niya. I'm so sorry kung naging pabaya akong asawa sa'yo. Pinagsisisihan ko kung bakit hindi na lang kita isinama. Lalo pang naiyak si Crystal dahil sa sinabi ng asawa niya. Akmang babangon siya nang pigilan siya ni Carlo. Huwag ka munang gumalaw ng husto. Baka bumukang tahi mo eh. Yan ang bili ng doktor mo. Ang mga anak ko. Tulog pa sila. Don't worry. Ako na muna ang bahala sa kanila. Magpahinga ka na muna. Napapikit si Crystal nang dampian ni Carlo ng halik ang mga mata niya. Habang si Jake ay kaagad na umiwas ng tingin nang makita niyang lambingan ng dalawa. Masakit sa kanya makitang masaya sa ibang minamahal niya. Pero ngayon niya naisip ang sariling pamilya dahil sa kalokohang nagawa. Napasunod na lang ng tingin si Duke sa lalaking kalalabas lang ng kwarto. Pinabayaan lang niya ito dahil nasa paligid naman ng mga tauhan niya na magbabantay sa lalaki. Papalabas na ng mall si Reyna at Jessica nang may mga pulis na dumating. Nagtataka pa si Jessica na nakatingin sa ginang, pero pati si Reyna ay walang kaalam-alam kung ano nga ba ang mga nangyayari. Tita, what happened? Bakit po may mga pulis? Kaagad na tanong ni Jessica sa ginang. I don't know, Iha. Hindi ko rin alam kung bakit. Umiiling-iling na sabi ni Reyna sa dalaga. Miss Jessica Galvez, inaaresto ka namin sa salang kidnapping at attempted murder kay Mrs. Crystal Alegre. Maaari kang kumuha ng abogado para ipagtanggol ang iyong sarili. No, hindi ko ginawa yun. Gawa-gawa niyo lang yan. Bitawan niyo nga ako. Ano ba? Isusumbong ko kayo kay Mami. Kakasuhan ko kayo. Galit na pagsisigaw ni Jessica habang pinoposasan siya ng mga pulis at ipinasok na sa patrol car. Habang si Reyna, pinasakay na rin ng mga bodyguards nila para makauwi na siya sa mansyon. Good. Thank you, attorney. Nakangiting ibinaba ni Duke ang hawak niyang cellphone at binalingan ng anak. Kaagad naman na nagets ni Carlong ibig sabihin ng ama, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Mami? Mom, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Jessica kay Aurora. Umiiyak na walang salitang lumalabas sa bibig ni Aurora, kaya napaiyak na lang din si Jessica. Ilang araw pang hinintay ni Carlo bago tuluyan ng nakalabas ang asawa niya sa ospital. Oh, dahan-dahan lang ha. Ito ang pinadala kong van dito para kahit nasa biyahe tayo, komportable ka pa rin at pwede kang matulog kung gusto mo. Salamat. Mahinang ani ni Crystal sa asawa niya. Salamat din at dumating kayo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Pabulong na sabi ni Carlo, sabay halik sa labi ng asawa. Hindi makapaniwalang nakatingin si Crystal sa asawa niya dahil sa narinig. Unang pagkakataon kasi na sinabi yun ng asawa niya sa kanya. Mahal mo ako? Nauutal na tanong ni Crystal sa asawa niya habang kaharap ito. Why? Sa tingin mo ba magpapakasal ako sa'yo kung hindi pa kita mahal? The first time that I saw you in my house, iba nang naramdaman ko sa'yo. Gusto ko nang palagi kitang nakikita pero hindi pwede. Dahil maghihinala sila pag ginawa ko yun. Ang tanging magagawa ko lang ay tignan ka mula sa malayo at sinisigurado na safe ka palagi. Hindi mo man ako palaging nakikita.
at nakakausap. Palagi pa rin akong nakabantay sa'yo hanggang sa ikasal ka sa'kin. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya nung ikinasal na tayo. Hindi man sa simbahan ay okay na sa'kin. Ang importante sa'kin ay akin ka na at walang ibang magmamay-ari sa'yo kung hindi ang isa lamang Alegre. At ako yun. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa buhay ko na hindi ko pakakawalan. Dahil mahal na mahal kita. Kayo na mga anak natin. Naluluhang nakangiti si Cristal na niyakap ang asawa niya. Mahal na mahal din kita, Mr. Alegre. Mahina niyang bulong bago siya nagpatangay sa antok. Mommy! Umiiyak na nakatingin si Jessica sa kanyang ina dahil sa hatol sa kanila ng korte. Sa tulong ni Jake ay tuluyan ng nakulong ang mag-ina. Habang si Jake ay nagpapasalamat sa pamilya ni Cristal at Carlo. Gusto pa sana ni Carlo na ipakulong ang lalaki pero hindi pumayag si Cristal. Dahil kahit papaano ay ito pa rin ang nagligtas sa buhay niya at sa mga anak niya. Matapos hatulan ng mag-ina, ay lumipad kagad si Jake papunta sa ibang bansa para doon na manirahan, kasama ang kanyang ina at kapatid na nauna na sa kanyang lumipad. Masakit man para sa kanyang lahat ay pilit na tinanggap ni Jake ang pagkatalo niya at ipinagdadasal niya na sana ay maging masaya na ang kaibigan niya. Para sa pinakamamahal kong asawa, bulaklak para sa'yo. Nakangiting tinanggap naman ni Cristal ang paborito niyang bulaklak na palaging binibili ni Carlo para sa kanya. Salamat mahal at salamat din sa tuluyan mong pagpapatawad kila Tita Aurora at Jessica. Kung ikakasaya mo mahal, lahat ay gagawin ko. Ganun kita kamahal. Oh, mamaya na yung lambingan nyo. Halina kayo at kakain na tayo. Tawag ni Lucille sa dalawa. Bitin, mamaya na lang. Gusto kong magkakambal ulit eh. Bulong ni Carlo na tinawanan lang ni Cristal. Dumaan man sa pagsubok ang pagmamahala nila. Hindi naman nila sinukuan ng isa't isa. At sa pagdaan ng mga taon ay nabigyan na rin ng kalayaan ng mag-inang Jessica at Aurora. Tinulungan pa rin sila ni Cristal para magbagong buhay. Dahil para sa kanya, bali-balik ta rin man ang mundo. Mananatiling magkapatid sila ni Jessica at hindi na magbabago yon. Binigyan ng puhunan ni Cristal ang kapatid para makapagsimula sila ng kanyang ina. Nahihiyaman ay tinanggap pa rin ni Jessica ang tulong ng kapatid niya. At dahil magaling pagdating sa business si Jessica, ay mabilis na umunlad ang negosyo nito at sobrang proud si Cristal dito. Mahal, tulog na ang kambal. Pwede bang ako naman ang patulugin mo? Natatawang niyakap ni Cristal ang asawa at siniilito ng halik. I love you more. Wakas.